Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangriyang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang na tao ay matiyaga mong tinuturuan at maibigay nga nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinapangasiwa mo ng iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ang tagapangasiwa, ang pag-unlad ng kawang banal sa isip, salita at gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki ni numan ang isa at hamakin naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo. Kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatula ng kamatayan, isang panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahama kami, kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos hubad, pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay ng pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Yaong kailangan niyong mga taong may takot sa Kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masamay wawasakin niya't walang mabubuhay. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Aking pupurihin ang Panginoong Diyos, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si na Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus. Hindi ba ninyo nababasa ang ginagawa ni David nang nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon. Kumuha ng tinapay na handog ng Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dako ng bansa at sa mga kapilya na sakop ng ating parokya, magandang umaga. Napakaganda ng umaga, napakalamig ng umaga. At ganun din naman ang pinapahiwatig sa atin ni Jesus ngayong umagang ito. Kung papapansin ho natin, ang mga tema ho ng ating mabuting balita ngayon ay ang parang pagtutuligsa kay Jesus sa mga kabutihan niyang ginawa. Kung kahapon, napakinggan natin kung paanong si Jesus ay tinuligsa sapagkat ang mga alagad niya ay hindi nag-aayuno
Dahil araw ng pag-aayuno, ang mga alagad ay kumakain pa rin, nakikisalo sa kasalan. Ngayon naman ay pati ang pagkuha ng mga trigo at pagkain ng kanyang mga alagad ay question pa rin ng mga Pariseo. Kung ilalapat natin ito sa personal nating mga karanasan o sa mga nangyayari ngayon, ito yung ang mga Pariseo ngayon, ito yung mga tinatawag nating mga taong hindi nakokontento sa kanilang buhay. Pati ang buhay ng iba, pinapakailaman nila. O ang well-known na tinatawag nating mga marites. Yun bang sa sarili mong iyo ay meron ka naman. Meron kang dapat isipin na para sa iyo. Bakit ba kailangan natin kung minsan, pati yung iba, pag-isipan natin ng masama? Alam niyo, nung ako ay nawala dito ng 2 months, no, that was April, May, meron ho kaming pinag-aralan. Sabi ho doon sa aming pinag-aralan, kaya daw ho dumadami ang stress ng isang tao o ang problema ng isang tao, hindi dahil lahat ay kanyang problema. Pagkos pinuproblema niya ang problema ng iba. Kaya daw ho dumadami. Kasi lahat ay pinoproblema at iniisip. Sabi nung nagturo sa amin, bakit kaya hindi hinaharap ng tao ang kung anong meron siya bago harapin ang sa iba? Nang sa ganang ating meron tayong sadyang problema sa buhay, bakit ba hindi natin yakapin iyon? Naghahanap pa tayo ng dagdag. Kaya itong mga Pariseo, parang ganun. Lahat na lang ng kilos, kahit mga alagad ni Jesus, ay pinupuna nila. Kaunting kembot lang ay naroon sila, pupunain agad. Ganon din ho yung mga kapwa natin madalas. At nakakalungkot pang isipin, kung minsan ay kapwa nating lingkod. Kaya nakakalungkot pagka tayo mismo sa simbahan, tayo mismo ang nagtatalo. May mga Pariseo din at iskriba sa kapwa natin lingkod. Kaya kapag may napapansin tayong lahat ay napapansin sa iyo, kaya pag napapansin mo ang iyong sarili, na para bagang mali na lang ng isang tao ang nakikita mo, magdasal ka sa Diyos. Baka unti-unti na rin ang ugali natin nagiging Pariseo at iskriba. Hindi na tayo nakakagawa ng tama pagkus mali na lamang ng iba ang ating tinitingnan. Dito ay pinapaliwanag ni Jesus ang pagharap niya sa kanyang mga katalong Pariseo at iskriba. Sapagkat napansin nila na ang mga apostol ay nangitil ng uhay sa araw ng pamamahinga. At ito'y totoo naman dahil ito'y ayon sa kautusan ni Moises na labag ang pagtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Ngunit ano ang tugon ni Jesus? Kung kahapon sinabi kong praktikal na bagay ang tugon ni Jesus, ganun din ngayon. Praktikal din. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na kapag ka ikaw ay nagugutom, mas lamang na ikaw ay kumain. Pinagsabihan ni Jesus ang mga Pariseo hindi dahil
mali ang kanilang ginagawa, kundi kulang ang kanilang pagkaunawa. Ibig sabihin, hindi mali na sundin ang mga batas o ritual ng ating lipunan. Sa mga batas, lalo't higit yung mga tunay na mabuti. Nakikita, nababanaag natin dito ang salita ng Diyos para sa atin ang pagpapahalaga sa buhay. Gusto ng Diyos na sundin natin ang mga lituntunin ng Diyos at ng bayan, sapagkat ang mga ito ay katulad ng bakod na magbibigay sa atin ng proteksyon sa ating buhay. Mga paalala na huwag tumawid, nakakamatay. Huwag lumabas ng bahay kung walang importanteng gagawin. Lahat dapat nating sundin. Isa katuparan sa ating mga kamay. Ang gusto ng Diyos makita kung ano ba ang mas nakakabuti at mas mahalaga sa ating buhay. Ipinapahiwatig sa ating mabuting balita, ano ba ang praktikal na kinakailangan ng tao? Ano ba ang hinihingi sa atin? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ang naging aral ng salaysay nang sabihin ni Jesus ng araw ng pamamahinga ay ginawa ng Diyos para sa tao. Hindi ang tao ang gumawa nito. Bilang anak ng tao, si Kristo ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ito'y patunay na si Jesus ay Diyos ng pag-ibig. Pinapahalagahan niya ang kailangan ng tao. Hindi niya pinupuna ang kung anuman ang pagkakamali ng tao. Pagkos ang tinitingnan ng Diyos ay ang kabutihan na ginagawa natin. Ito ay nagpapaalala sa atin na mahalaga ang batas para sa kayusan at disiplina. Subalit ang diwan ng batas ay kailangan nating ipairal na dapat manaig sa ating mga puso ang paggawa ng mabuti sa kabila ng paghihigpit sa ating paligid. Kaya ang mahalaga dito, bawat araw, bawat oras, bawat pagharap natin sa Diyos, ipakita din natin na tayo ay sumusunod sa Kanya. Tayo ay gumagawa ng mabuti. Ang tinitingnan sa atin ng Diyos ay ang ating puso. Ang tinitingnan sa atin ng Diyos ay ang kabutihan nating ginagawa. Hari nawa, kung paanong tinitingnan ng Diyos ang paggawa natin ng mabuti, ang ating mga puso, ganun din ang unti-unti nating tularan, ang tingnan din ang kabutihang ginagawa ng iba, hindi ang kanilang pagkakamali. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, na umangkin sa atin bilang Kanyang mga malayang anak kay Heso Kristo sa Kanyang bugtong na anak. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa mga pinagkakabalahan ukol sa batas.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karamdaman, naway hilumin ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway mamahinga sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo naway maging paanyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ang aming mga kapatid. Unawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain sa iyo, nawang paunlakan upang ang pagunita kay Papa Gregorio, kami ay makapanginabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa kapagpatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Gregorio ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain ni Kristo ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunitan namin kay Papa San Gregorio, kami matuto at maasahan sa katotohanan mo at sa pag-ibig na magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humahay kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.